Balita naman sa Metro Manila. Dose-dose ng pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa kaliwat kanang sunog na sumiklab sa Metro Manila. Sa Malate, 50 pamilya ang wala ng mauwian. 40 magkakatabing bahay naman ang nadamay sa sunog na sumiklab alas 10 ng umaga. Damay din dyan ang bahay ng isang fire volunteer. Inabot ng 2 oras ang pag-apula ng sunog dahil nawalan na rin ng supply ng tubig ang hose ng mga bumbero. Sa ngayon, inaalam pa ang mitya ng apoy. Sa Sampaloc naman, natupok ang barangay hall kahapon alas 5:30 ng umaga po yan. Nagsimula ang sunog sa bodega ng barangay hall mag-aalas 7 ng umaga. Aabot daw sa 20,000 piso ang halaga ng pinsala. Palaisipan pa rin ang sanhi ng sunog. Sa Binondo naman sa Maynila, pahirapan din ang pag-apula sa sunog sa ika-8 palapag ng isang condominium. Panay karton at plastik ang nakaimbak sa condo unit kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umakyat pa ang mga bumbero sa katabing gusali para bombahan ng tubig ang nasusunog na unit. 2 bumberong sugatan habang may isang nahirapang huminga. Umabot ng hanggang 7 oras bago na ideklarang fire under control ang area. Inaalam pang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Nasabat naman ang higit sa 68 million pesos na halaga ng party drug na ecstasy sa Pasay. Ayon sa PIDEA, nitong Marso pa dumating ang parcel na galing Netherlands sa Philpost Central Mail Exchange Center. Idineklara itong naglalaman ng dog at cat food. Pero nang idaan sa x-ray at buksan ng mga otoridad, tumambad ang higit 40,000 tablets ng ecstasy. Inaresto ang 4 na consignee ng parcel kabilang ang isang barangay kagawad sa Maynila. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nasabing kagawad. Walang patid pa rin ang operasyong manghuli ng mga pasaway na motoristang dumaraan sa EDSA busway. Kabilang sa mga nasita kahapon, isang ambulansyang wala namang sakay na pasyente. Napag-alaman pang nahuli na rin sa parehong violation noong isang araw ang ambulance driver. Ang isa sinubukan pang tumakas pero naharang rin ang mga enforcer. Paulit-ulit ng paalala nang nabukod sa EDSA carousel bus, pwede lamang dumaan sa busway ang mga emergency vehicle katulad ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles. Pinapayagan din ang sasakyan ng presidente, vice president at ilang high-ranking officials ng gobyerno. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.